Makalat kaya kailangang ayusin. Maulan at hindi ko nga alam na nagsuspend pala yung pasok ng aking bunso. Natutulog kasi ako talaga pag dumadating na nga yung panganay ko. Kaya pagkagising ko nagulat ako na nandito na si Tyler. Paraan ko pa naiisip maglinis dito pero hindi ko nga nagagawa. Tingnan nyo naman at magulo nga dito. Yung dating lagayan ng mga noodles ay dito ko nga ilalagay. Para hindi na nga sila maalikabukan at hindi nga mabilis kumalat. So ang dami na namang nakalagay sa ating lamesa na anik-anik. Nagtanggal pala muna ako dyan ng mga alikabok dahil nakita ko nga may parang mga gagamba na. Ito na lang talaga kahit hindi ako katangkaran, may ganyan kaming panglinis. Hahaba pa yan kumarites kung mas mahaba pa ang inyong mga bubong or kisame. Kaya ko nga tanggalin itong mga ito para naman nga po may pwesto ko dito yung lagayan ng noodles. Mga pre-sample kasi ito kumarites, yung iba nga po ay naipamigay ko na. Ito naman kasi ay ginagamit ko pa at hindi nga pwedeng maipamigay. Unahin ko nga lang ng paglilinis dito bago sa mga higaan namin. May mga tupiin kasi ako dun sa higaan namin at para matupi ko nga dito sa sala. Bago nga mag-ulan-ulan ay pinatanggal ko na nga yung mga nakasampay doon sa terrace. Mga wallpaper pa pala tayo dyan na hindi nagagamit at yun nga po ay pre-sample. Naalis ko na nga po yung mga kalat dito ayan at pinuesto ko na nga po ito dito. Umpisahan ko na nga po siya ng pag-aayos. Diba mukhang maliit yung lagayan ng ating mga noodles? Kailangan lang natin galingan sa pagpapasel para magkasya yung mga kalat dyan. I mean yung mga kalat na gustong gusto ko. Halo-halo kasi yung mga yan kumarites. Meron tayo dyang plato, kutsara, pati na nga rin po ng mga baunan. Yung nakalagay sa box na pink, yan nga po ay regalo sa akin ng isang seller. Hinayang akong gamitin kasi napakaganda niya talaga. Saka sentimental value na rin kasi siya yung unang seller na talaga nagtiwala sa akin. Na halos lahat na yata ng kanilang mga nakalagay sa shop, abay pinadala na. Taas nga rin siya magbigay ng komisyon sa akin pero hindi naman lahat ng kanyang affiliate ay ganun kataas. Sa akin nga ay nakaset ng 19%. Nakakalat pa at nakadalawang layer na nga po yung aking pinaglalagyan. Kakasyahin natin yan at kailangang galingan sa pag-aayos dito. Pinipili ko na rin yung mga basura. Nakahalaw dito kasi hindi talaga maiwasan na yung dalawa kong anak ay talaga namang nagsisiksik ng mga pap. May mga alkansya tayo dyan. Yung kulay blue ay kay Kuya Tyler nga yan na ginagamit. Yan kasi may iba pa siyang alkansya. Mga basahan tayo na pang Christmas pa kaya naman itinabay ko na nga muna kasi hindi ko naman yan mapapakinabangan ngayon. Lagyan ko nga ng space doon sa likod para naman nga po may pagsisiksikan tayo ng mga mahahaba. Mga walis tambo at saka map para hindi nga sila kita or hindi naka-expose. Dahil may space pa nga doon sa kulay red na Tupperware, pagsisiksikan natin yan ng gamit bago natin ilagay doon sa organizer. Para sulit nga yung space. Kami na tayong naipon dyan na organizer na wala ng laman at ibababa ko yan doon sa tindahan. Para mapakinabangan nga doon. Yan ko kasi ilagay yung mga sunrock sa organizer kasi kinakalat nga yun ng pusa namin. Saan nga magugulat ka na lang. Eh, nasa labas na yung mga sunrocks namin kasi sinisipa-sipa niya hanggang mahulog sa labas. Diba, kaunti na lang yung natitira at meron pa tayong isang space doon sa taas. So, doon ko na nilagay yung mga pa-flat. Tapos yung malaki naman ay sa pinakalikod nga po ng drawer. Ang importante talaga ay hindi nga makita yung mga kalat natin, yung pagalingan sa pagtago. Ayan, kaunting-kaunti na lang talaga. Siyempre, kahit anong linis ko nga kumartes, hindi ko alam kung bakit bigla talaga nagiging makalat. Bihira lang naman yung tao dito. Napakabihira ko nga umakyat dito sa aming salas kasi madalas doon ako sa tindahan. Pag tinignan ko na nga yung mga gamit na nakatabi, ay talaga naman biglang nagiging makalat. Gusto ko nga maging maayos itong taas namin para bukas itatanggap na lang ako ng sahod ni Jowa. Char. May dalawang gabi din sila panay ang overtime kasi nagbuhos nga sila. Yung mga anik-anik dyan na maliit ay pinagsisiksik ko na lang sila dun sa mga gilid. Dumating na nga siya galing sa trabaho. Matutulog nga siya kumarites kasi dalawang gabi din talaga silang puyat. So, tinanong niya muna ako kung kailangan ko nga ng tulong. Sabi ko nga ay hindi pa naman. Pinagtatanggal ko naman nga po next yung kalat sa lamesa. So, alam nyo ba kahit may lamesa dyan at may lagayan sila ng mga bag, sa lapag pa rin talaga nila nilalagay yung mga bag nila. At dahil nakita ko nga madumi yung upuan, inisprehan ko ng sewiz para mapunasan ko iyan. At ko lang muna saglit at itong lamesa muna yung aking pinunasan. Siyempre at tissue nga po yung pinampunas ko dyan para hindi ko na nga kailangang maglaban ng mga basahan pababa akyat. After kong mapunasan, binalik ko na nga rin po kaagad itong pa-flower at saka itong ating table runner. Frame pala na iyan ay tinanggal ko yan doon sa may tindahan. Hindi ko pa nga alam kung saan ko ilalagay. Nais ko lang ng pagkakatupi yung banig at pinaliitan ko siya. And may tira pa rin talaga na wallpaper doon sa nilagay namin sa kwarto pati doon sa aming DIY noodles. Kaya masasabi kong sulit yun kasi ang laki niya talaga, parang buong isang plywood yata yung size nun. Tapos ang ganda ng quality ng wallpaper na yun kasi makapal. Tanggal ko na nga dyan yung mga tirang mga organizer at inilagay ko na muna doon sa kwarto namin. Pero babalik ko rin naman iyan dyan. Ayusin ko lang itong isang patungan para may paglagyan na naman nga sila ng bag. Kaya inurong ko yung lamesa para mapagkasya. So yung mga nakalagay pala sa ilalim ng lamesa namin yan yung mga pang-exercise ko na hindi ko na nga nagamit. Abay isang taon na. Nakalagay naman sa karton, ayun nga po ang pamputol ng mga plywood na hindi mo na nga kailangang lagariin. Nilagay na nga natin dyan yung mga bag at ibabalik natin yung mga organizer dito para walang kalat
nagkakalat doon sa kwarto. Sigurado pag sila na naman nga po ang magtanggal ng bag, hindi nila yan ibabalik. Kaya naman ma-high blood na naman nga ako. Kaya may space pa nga sa katabi ng bag ni Kuya Sian, kaya doon ko na nilagay yung alkansya. So thankful pa rin talaga ako sa pagiging affiliate kasi yung mga bag nila nakuha ko lang yan ng free sample. Ito na nga kailangang magbayad at ang gaganda pa ng quality. Walis-walis na nga muna ako para mabawasan yung alikabok. Winalisan ko nga lang ng maayos dyan, kumarites, para naman nga po, makapag-map tayo dito. O diba, at wala ng kalat, at ang layo talaga ng itsura kanina nung hindi pa ako nakapaglinis. Syempre, yung gagamitin nating map dito ay yung nilalagyan lang ng tissue. Para diretso tapon na nga lang pagkatapos natin mag-map. Mukha lang malinis yung ating sahig, yung mga alikabok niyan ay hindi natin nakikita. Kaya kailangan talaga mapan dito para bago nga ako magtupi ng mga damit, malinis na dito. So, ayan, maliit lang naman yung space dito, kumarites. Kaya ito na nga yung itsura ng ginamit nating map. Bukas na naman nga ulit tayo sa ating linisery at ito na nga yung itsura ng ating taas. So, hindi ko pa nalilinis yung kwarto. Bukas na naman nga ulit iyon. At masyado na rin kasi talaga mahaba itong ating video, kumarites. Abot din ako ng oras dyan sa paglilinis pero worth it naman yung pagod. Kaya kahit pa ulit-ulit itong aking ginagawa, abay masaya pa rin ako kasi at least may sarili nga kaming bahay. Salamat sa panonood, kumarites. Follow for more. God bless us at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.